May mga sandali sa buhay na tila tahimik ang lahat, parang sobra ang katahimikan. Para sa Pisces, ang katahimikang ito ay hindi kawalan, ito ay isang mensaheng ipinapadala sa iyo. Maaaring ikaw ay nanalangin ng walang salita, umasa ng walang inaasahan, at naghintay ng hindi alam kung ano talaga ang hinihintay mo. Ngunit nakikinig ang universo. Bawat pabulong na dasal, bawat luhang pinigilan, at bawat sandaling pinili mo ang pananampalataya kaysa takot, lahat ng ito ay naitala. Ang paparating ay hindi maingay o biglaan, ngunit ganap nitong babaguhin ang direksyon ng iyong buhay. Isang bagong landas ang nagbubukas, hindi ginagabayan ng puwersa, kundi ng tiwala. Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Hindi nagkataon lang na natagpuan ka ng mensaheng ito. Ang Pisces ay mailalim na ilan lamang ang tunay na nakaunawa. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man ito mangyari, nababasa mo ang mga emosyon, kahit hindi binibigkas, at madalas kang nagbibigay ng higit pa sa iyong natatanggap. Kamakailan, maaaring may naramdaman kang kakaibang hatak paloob, isang tahimik na pangangailangang huminto, magnilay, at muling kumonekta sa isang bagay na mas mataas kaysa lohika. Hindi ito kahinaan, ito ay paghahanda. Tinuturuan ka ng buhay ng pagtitiyaga sa pamamagitan ng katahimikan at ng lakas sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Kahit hindi agad dumarating ang mga sagot, patuloy kang naniwala. Kahit malabo ang landas, patuloy kang naglakad pasulong. Ang kaibahan ng Pisces ay hindi lamang ang pagiging sensitibo, kundi ang pananampalataya, ang uri ng paniniwalang nabubuhay kahit may pagdududa. Ang kabanatang ito ng iyong kwento ay hindi tungkol sa pagmamadali o pagpupumilit ng resulta. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Hindi sabay-sabay binubuksan ng universo ang mga pinto para sa lahat. Para sa iyo, hinihintay nito ang sandaling handa na ang iyong puso na pumasok, may tiwala, linaw, at layunin. Ang nakatagong pagsubok na matagal nang dinadala ng Pisces. Sa likod ng kalmadong anyo at malalambing na salita, may bigat na matagal nang pasan ang Pisces, isang bigat na kakaunti lamang ang nakapapansin. Natutunan mong umiti kahit may pag-aalinlangan sa loob, makinig sa iba kahit ang sarili mong tinig ay nananatiling hindi naririnig. May mga sandaling napatanong ka kung ang iyong pagtitiyaga ba ay tunay na lakas o simpleng pagod na nagkukubli sa anyo ng pag-asa. Ngunit nagpatuloy ka pa rin. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang iyong paglalakbay. Nagbigay ka ng hindi nagbibilang, nagtiwala kahit taliwas sa lohika, at naghintay kahit tila napakabagal ng takbo ng panahon. Maraming beses, pinili mo ang katahimikan kaysa komprontasyon, ang kapayapaan kaysa patunayan ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, may mga gabing mabigat ang pakiramdam, mga gabing napatanong ka kung may patutunguhan ba ang iyong mga dasal. Hindi dahil kulang ka sa pananampalataya, kundi dahil napagod ka ng maging matatag sa napakahabang panahon. Ang Pisces ay parang tubig na sumisipsip ng liwanag, inaabsorb mo ang emosyon ng paligid, ang hindi binibigkas na takot ng mga tao, at ang bigat ng mga inaasahang ipinapataw sa iyo. Sa paglipas ng panahon, ang lalim na ito ng damdamin ay nagiging tahimik na pagod. Hindi ka nagreklamo. Hindi ka humingi ng simpatya. Nagpatuloy ka lamang, nagtitiwala na may kahulugan ang lahat ng paghihirap. Ang maaaring hindi mo napagtanto ay hindi kailanman nilayon ng yugtong ito na wasakin ka. Hinuhubog nito ang iyong panloob na pundasyon. Bawat pagkaantala ay nagturo sa iyo ng mas malalim na pag-unawa. Bawat kabiguan ay palihim na naglilihis sa iyo mula sa mga landas na uubos sana sa iyong espiritu. Kahit tila walang umuusad, may isang bahagi sa loob mo na lalong tumitibay, tumatalino, at nagiging mas kaayon ng iyong tunay na sarili. Ang nakatagong pagsubok na ito ang huling pagsusulit ng pananampalataya, hindi para alamin kung kaya mong tiisin ang sakit, kundi kung kaya mo pa ring maniwala sa kabutihan kahit walang patunay. At pinili mong maniwala. Ang simpleng pagpiling iyon pa lamang ay tahimik nang nagpasimula ng isang makapangyarihang pagbabago. Ang lakas ng dasal at panloob na pagkakaayon. Para sa Pisces, ang dasal ay hindi kailanman tungkol sa mga ritual o perpektong mga salita. Ito ay laging nabubuhay sa mga tahimik na sandali, kapag lumulutang ang iyong mga iniisip sa kalaliman ng gabi, kapag nagsasalita ang iyong puso ng walang tunog, at kapag pinipili mong bumitaw dahil mas mabigat ang kumapit kaysa magpaubaya. Maaaring hindi mo ito namalayan, ngunit ang bawat sandali ng pagtitiwala, bawat malalim na hiningang pinili mo sa halip na matakot, ay isang anyo ng dasal. Nagsisimula ang panloob na pagkakaayon kapag ang puso at layunin ay tuluyang tumahak sa iisang direksyon.
Sa mahabang panahon, humihingi ka ng mga sagot habang may alinlangan ka pa sa iyong sariling karapatang tumanggap nito. Unti-unti, nagbago yon. Tumigil ka sa pagpupumilit ng mga resulta. Huminto ka sa paghahabol sa mga bagay na mali ang pakiramdam, kahit mukhang tama sa panlabas. Ang pagbabagong ito ay banayad, halos hindi napapansin, ngunit napakalakas. Pinakamalinaw tumutugon ang universo kapag nawawala ang pagtutol. Nang binitawan mo ang pangangailangang malaman ang si paano at mas tumuon sa bakit, nagsimulang mag-ayos muli ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga oportunidad na dati parang nakaharang ay unti-unting lumuwag. Ang bigat sa damdamin ay gumaan, hindi biglaan, kundi marahan, parang hamog na unti-unting nawawala sa liwanag ng umaga. Hindi binaliwala ang iyong mga dasal, iniayon lamang ang tamang oras para sa mga ito. Ang pagkakaayon ay nangangailangan ng kahandaan, hindi pagmamadali. Habang mas lumalim ang iyong pagtitiwala, mas tumalas ang iyong intuisyon. Nagsimula kang makapansin ng mga palatandaan, maliliit na kumpirmasyon, hindi inaasahang katahimikan, at isang panibagong pag-asa na walang paliwanag. Ganito ang pakiramdam ng pagkakaayon, tahimik, tiyak, at matatag. Para sa Pisces, ang dasal ay hindi paghingi sa universo na ayusin ang buhay. Ito ay isang kasunduan na magpatuloy sa paglalakad ng may pananampalataya, kahit hindi pa ganap na nakikita ang landas. At sa sandaling magawa ang kasunduang iyon, nagsisimulang magbukas ang mga pinto, hindi dahil hiniling mo sila, kundi dahil handa ka na ngayong pumasok. Ang sandaling nagsisimulang magbukas ang landas. Ang pagbubukas ng isang bagong landas ay bihirang magpakilala sa pamamagitan ng ingay. Para sa Pisces, ito ay nagsisimula ng halos hindi napapansin, isang banayad na pagbabago ng enerhiya, isang pakiramdam na may gumagalaw na sa wakas matapos ang mahabang panahon ng katahimikan. Maaaring wala ka pang nakikitang malinaw na patunay, ngunit nararamdaman mo ito sa iyong dibdib, sa paggaan ng iyong paghinga, at sa tahimik na kumpiyansang unti-unting bumabalik sa iyong isipan. Ganito nagsisimula ang pagbabagong nilalayong magtagal. Unti-unting nagkakaayon ang maliliit na bagay. May darating na pag-uusap sa tamang sandali. May pagkaantala na hindi mo inaasahan, ngunit siya palang magliligtas sa iyo mula sa isang hindi kaayon ng iyong landas. May oportunidad na lilitaw, hindi sa pamamagitan ng pagpupumilit, kundi sa anyo ng daan. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga kumpirmasyon. Ang dating pakiramdam na nakaharang ay ngayon ay tila ginagabayan. Ang mga bagay na dating umuubos ng iyong lakas ay wala na ring kapangyarihan sa iyong mga desisyon. Mapapansin mo ring hindi na pinamumunuan ng takot ang iyong mga reaksyon tulad ng dati. Sa puwang na dating tinitirhan ng pag-aalala, unti-unting pumapasok ang tiwala. Hindi nito ibig sabihin na nawawala ang kawalan ng katiyakan, bagkus, hindi ka na natatakot dito. Sa yugtong ito, natututuhan ng Pisces na hindi laging nauuna ang linaw bago ang pagkilos. Minsan, ang mismong pagkilos ang nagbubunyag ng linaw. Binubuksan ng universo ang mga landas kapag handa ka ng tahakin ang mga ito nang hindi nawawala ang iyong sarili. Natutuhan mo ang hangganan sa pamamagitan ng sakit, ang karunungan sa pamamagitan ng paghihintay, at ang lakas sa pamamagitan ng pagiging banayad. Ang sandaling ito ay hindi gantimpala sa pagdurusa, ito ay tugon sa paglago. Ang mahalaga ngayon ay ang kamalayan. Ang landas na nagbubukas sa harap mo ay maaaring hindi engrande o kapansin-pansin. Maaari itong dumating na tila payak lamang, isang pagpili, isang pagbabago ng pananaw, isang pintong minsan mo nang hindi napansin. Ngunit ang pagiging simple ay hindi nangangahulugang walang halaga. Magtiwala sa kung ano ang nagbibigay ng katahimikan, hindi sa kung ano ang nagmamadali. Ang tamang landas ay may dalang kapayapaan, kahit pa humihingi ito ng tapang. At habang ginagawa mo ang iyong mga unang hakbang pasulong, mapagtatanto mo ang isang makapangyarihang katotohanan, hindi ka kailanman naligaw, ikaw ay ginagabayan lamang. Kasaganaan, proteksyon, at mga bagong oportunidad. Habang nagbubukas ang landas, nagsisimulang mapansin ng Pisces ang pagbabago, hindi lamang sa loob, kundi pati sa mundong nasa paligid mo. Ang kasaganaan ay hindi dumarating ng maingay, ito ay dahan-dahang nananahan, parang muling pagbabalik ng katatagan sa lugar na dati puno ng kaguluhan. Hindi lamang ito tungkol sa material na bagay, kundi sa emosyonal na seguridad, linaw ng isip, at sa pakiramdam na sinusuportahan ka mismo ng buhay. Maaaring mapansin mong dumarating ang mga bagay na kailangan mo sa mismong sandaling tumigil ka sa pag-aalala tungkol dito. Sa yugtong ito, mas nagiging malinaw din ang proteksyon. Ang mga sitwasyong dati umuubos ng iyong lakas ay wala na ring parehong epekto.
Ang mga taong nagdudulot ng kalituhan o hindi pagkakaayon ay kusang lumalayo, hindi dahil sa alitan, kundi dahil sa natural na pagkakaayon. Natututuhan mong kilalanin kung ano ang tunay na para sa iyo at kung ano ang hindi, nang walang guilt. Ang kakayahan ito ng pag-unawa ay isa ring anyo ng kasaganaan. Dumarating ang mga bagong oportunidad sa paraang iginagalang ang iyong sariling ritmo. Hindi tulad ng dati, ang mga pagkakataong ito ay hindi humihingi na talikuran mo ang iyong sarili upang magtagumpay. Ang mga ito ay balanse, umaayon sa iyong intuisyon, at may pangmatagalang halaga. Hindi ka na sinusubok kung hanggang saan mo kayang magtiis, kundi kung gaano ka kahandang tumanggap. Para sa Pisces, ang aral na ito ay maaaring kasing hamon ng mga pagsubok na minsan mo nang hinarap. Mayroon ding pakiramdam ng paggabay, mga banayad na palatandaan na ikaw ay binabantayan. Ano man ang iyong paniniwala, maging ito man ay espiritual na proteksyon, panloob na intuisyon, o suporta ng universo, iisa ang mensahe, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Unti-unting lumalambot ang takot sa pagkawala sapagkat napalitan na ito ng tiwala. Pinakamaluwag dumadaloy ang kasaganaan kapag huminto ka sa paghahabol at hinayaang salubungin ka nito. Inaanyayahan ka ng kabanatang ito na tanggapin ang mga alok nang hindi kinukwestiyon ang iyong halaga. Nakamit mo ang pagkakaayong ito hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pananampalataya, pagtitiyaga, at tapang na manatiling tapat sa iyong tunay na pagkatao. Ano ang dapat gawin ng Pisces ngayon? Ngayong nagsimula ng magbago ang enerhiya sa paligid mo, ang pinakamahalagang hakbang para sa Pisces ay hindi agarang pagkilos, kundi kamalayan. Hindi hinihiling ng yugtong ito na magmadali ka o patunayan ang sarili mo sa kanino man. Hinihiling lamang nito na manatili kang naroroon, nakaugat sa kasalukuyan, at tapat sa iyong sarili. Nagawa mo na ang pinakamahirap, ang magtiis sa paghihintay. Ang susunod na yugto ay nangangailangan ng tiwala, hindi ng labis na pagsisikap. Makinig ng mabuti sa iyong intuisyon. Hindi ito magsasalita sa pamamagitan ng malalakas na utos, kundi sa anyo ng banayad na paggabay. Ang pakiramdam ng katahimikan sa ilang pagpili ang magsisilbing kumpirmasyon mo. Kung may bagay na mabigat, pilit, o nakakapagod, hindi iyon dapat dalhin sa susunod na kabanata ng iyong buhay. May karapatan kang bitawan ang mga hindi nakaayon ng iyong landas nang walang paliwanag. Ang paglago ay hindi nangangailangan ng pagpapaliwanag. Mas mahalaga ngayon ang pagiging tuloy-tuloy kaysa pagiging matindi. Ang maliliit ngunit may layuning hakbang ang magbubunga ng pangmatagalang pagbabago. Pangalagaan ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga kapaligiran, usapan, at mga responsibilidad na gumagalang sa iyong emosyonal na hangganan. Hindi ito pagkamakasarili, ito ay paggalang sa sarili na natutunan sa pamamagitan ng karanasan. Mahalaga ring manatiling bukas. Ang pagtanggap ay maaaring maging hindi komportable para sa Pisces, lalo na matapos ang mahabang panahong ikaw ay nagbibigay. Hayaan mong abutin ka ng suporta, mga oportunidad, at kabutihan ng walang pagtutol. Hindi mo kailangang magdusa upang maging karapat-dapat sa magagandang bagay. Higit sa lahat, manatiling konektado sa kung ano ang nagbibigay sa iyo ng balance, dasal, pagninilay, pagkamalikhain, o katahimikan. Ang mga sandaling ito ang nagpapanatili sa iyo na nakaayon sa iyong panloob na katotohanan. Ang landas sa unahan ay hindi nilalayong lunurin ka. Ito ay nilalayong suportahan ka. At hanggat ikaw ay kumikilos ng may kamalayan at tiwala, patuloy kang gagabayan patungo sa lugar na tunay na para sa iyo. Habang papalapit sa pagtatapos ang kabanatang ito, pinaalalahanan ang Pisces ng isang napakahalagang katotohanan, hindi ka kailanman nakalimutan. Bawat sandali ng katahimikan, bawat tanong na walang agarang sagot, at bawat dasal na ibinulong sa gitna ng pag-aalinlangan ay bahagi ng mas malaking plano na dahan-dahang nabubuo sa tamang panahon. Ang dating inakala mong pag-aantala ay siya palang proteksyon. Ang inakala mong pagkawala ay paglilihis patungo sa mas tamang landas. At ang pakiramdam ng pag-iisa ay paghahanda para sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa landas na tatahakin mo. Papasok ka ngayon sa yugto kung saan napapalitan ng tiwala ang takot at dumarating ang linaw ng banayad, hindi sa pamamagitan ng pakikibaka. Walang dahilan upang magmadali. Ang kapayapaan ng iyong kumpirmasyon na ikaw ay nakaayon. Kapag nakakaramdam ka ng katahimikan nang hindi kailangang ipaliwanag kung bakit, iyon ay ang unibersong nagpapatunay na tama ang iyong direksyon. Maglaan ng sandali upang balikan kung gaano nakalayo ang iyong narating, hindi lamang sa mga nagawa, kundi sa lakas ng damdamin, kamalayan sa sarili, at pananampalataya.
Ang mga katangiang ito ay hindi kailanman maagaw sa'yo. Bahagi na sila ng kung sino ka ngayon. Kung tumimo sa'yo ang mensaheng ito, hayaan itong magsilbing paalala na pakinggan ang iyong intuisyon at manatiling bukas sa gabay na nasa paligid mo. Ang landas sa harap mo ay patuloy na magbubukas, hakbang-hakbang, ibinibigay ang eksaktong kailangan mo sa tamang sandali. Para sa Pisces, ang paglalakbay ay hindi kailanman tungkol sa puwersa. Ito ay laging tungkol sa daloy. At ngayon, ang daloy na iyon ay tuluyan ng nagdadala sa iyo pasulong.